Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay tinatawag na year-end ng 2025. Pagkatapos ng taong ito ng 2025. So, nandito tayo ngayon para magsalo-salo tayo. Pista tayo sa mga kapagkainan, dito sa pagkainan, sa mga pagkain. At hindi lamang yun, siyempre, pangunahin din ang salita ng Diyos. Sapagkat yun ang mahalaga sa pagtitipon ito, yung salita ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, hindi na tayo lahat, hindi ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi nabubuhay tayo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. So bilang tayo mga mananampalataya, kinikilala na tayo yung mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, tayo ay merong salita. Tayo ay merong pinagsasaluhang salita. So, sa ngayon kasi, itong pagtatapos ng bagong taon ito, sa kasalukuyan ngayon, ilang oras na lang, magpapalit na talaga. Ilang oras na lang ba, magpapalit na yung taon ng from 2025, papasok na tayo ngayon sa 2026. So, parang, kumbaga, iisipin natin, Ricard, ano ba yung mga nagdaan sa taong ito, no? Di ba, Te, marami tayong pinagdaanan nitong taon na to. May mga pagsubok, sari-sari, no? Mayroong mga problema, pagsubok na... Saka, hihingi na lang tayo ng tawad sa Panginoon kasi hindi pwede tayo hindi magkaroon ng kasalanan. Tama. So, mahalaga yun. Totoo yun kasi lahat tayo bilang tao, dumadaan tayo sa kamalian, makakumit tayo ng mga pagkakasala, hindi lamang kasalanan sa kapwa natin, sa kapatid, sa kaibigan, kasamahan sa trabaho. Magkakaroon tayo ng pagkakasala din o kamalian sa kanila, ituturing natin kasalanan. Pero yung dapat makilala natin kasalanan, yung kasalanan natin sa Diyos. Kasi yung kasalanan natin sa Diyos, kadalasan parang hindi nakikita ng tao eh. Ang nakikita lang ng tao yung kasalanan niya sa kapwa niya. Kaya inihingi niya sa tawad yun. Pero yung kasalanan natin sa Diyos, meron tayong malaking pagkakautang sa Diyos, meron tayong malaking pagkakasala sa Diyos. Na dapat, sabi nga ni ate, na dapat nating ihingi ng tawad sa Diyos. Bago magtapos ang bagong taon, bago magsara ang taon ito, na kailangan talaga maihingi natin tawad sa Kanya. So, ano ba yung, marami kasi kung iisa-isahin natin, pero ano ba yung nagagawa nating kasalanan sa harapan niya? So, kung ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa salita ng Diyos, marami tayong pagkukulang, marami tayong utang sa Diyos pagka salita ng Diyos ang pag-uusapan. Kasi ang salita ng Diyos na napapakinggan natin tuwing sumasamba tayo, tuwing linggo, kung kailan may pagtitipon, nakakarinig tayo ng mga salita. Minsan yung sasamba tayo, tapos hindi naman. Hindi naman tayo. Sasabihin yung utang sa Diyos, pag nanakaw yun. Totoo yun, tama yun. Tama yun. Pera ng hindi lang natin inuutang sa Diyos yung pera na dapat spiritual na ibibigay, So, dapat sa Panginoon may pagkakautang tayo sa Diyos ng malaki. Kasi bukod sa, halimbawa, pagsamba, wala tayo sa pagsamba. Tama yun. Hindi natin siya napasasalamatan, hindi natin siya napapupurihan. At bukod doon, kung sakali man meron tayong narinig na salita ng Diyos na ipinaunawa ng Diyos sa atin na ito'y mabuti na kailangan natin gawin, hindi natin nagawa, may utang na tayo doon. May pagkakautang na tayo doon. So, isa sa pinakamalaking utang natin sa Diyos, yung ang tawag na natin imbes na pera ng Panginoon, hindi natin binibigay. Oo, yan. Hindi tayo utang sa Panginoon. May utang tayong material, tapos spiritual din, ganun din sabay. So,
tinatawag natin yung yung inaalam natin yung bang mahala yung kumbaga yung malaking pagkakautang natin spiritual. Sabi nga natin yung hindi tayo kasi pag nagsalita ka, ako ay pupunta sa church, mag-church ako, tapos sasamba ako, pero hindi mo yan nagawa, may utang ka dyan, may pagkakautang ka. Tapos yung pang Hindi pera. spiritual o hindi lang pera, may mga spiritual na mga bagay hindi natin nagawa, nakautang tayo. So ngayon sinasabi nga, narinig ko kay Brother Jay kanina na ano ba yung nagiging kuha ng tao ngayon sa ngayong gabi, di ba? Sa bawat churches meron silang pinag-uusapang tinatawag na New Year's resolution. Ano ba yung New Year's resolution? Ano yun? Ang ibig sabihin ng New Year's resolution, sila ay nagsasabi ng bawat isa ng pagbabago. Sinasabi nila na kung sila ay nakakagawa ng ganitong, halimbawa, alam mo sa sanlibutan, ganyan, di ba? May mga bisyo. Sinasabi nila, ako ay titigil na sa bisyo ito. Pinapangako ko na sa pagtatapos ng taong ito, hindi na ako mag-bibisyo sa susunod na taong ito pagdating ng pasok ng taon. Ganun halos iba-iba, no? Iba-iba yung New Year's resolution ng tao. Revolution. Pero ang nakakalungkot kasi, pagdating ng pagpasok ng January 1, yung sinasabi niyang hindi na siya, halimbawa, hindi na siya mag-iinom. Ngayong gabing ito, mag-iinom ako, pero sa January 1, hindi na ako iinom. Pero inuubos. Pero pangyari, pagtapos ng bagong taon, January 1 na, sumunod na panahon, natutokso pa rin ulit. Bumabalik pa rin ulit. Kasi wala nga. Paulit-ulit. Nauulit, tama, nauulit-ulit lang. Sabihin, nawawala na yung sinasabi nilang New Year's resolution, yung humihingi sila ng pagbabago. Kaya tinitiwalag yan doon sa iglesia. Yun. Sa iglesia kasi may tiwalag. Bago-bago na. Sa iglesia kasi talaga, sa kanila kasi may tiwalag talaga kapag Tiwalag na. nakikitaan sila ng kamalian, tapos hindi sila nagbabago. Yung maganda yun, tinitiwalag din sila sa isang Wala bansa. kasing solution yun. Huwag ka naman, ikaw talaga, nagko-comment ka pa. Side comment ka. Okay, ganito. No comment. Hindi pinag-usap, balik tayo doon sa New Year's resolution. Kasi bakit nga ba na hindi nila nagagawa yung sinasabi nilang parang panata? Kasi sinasabi lang nila yan sa sarili nila. Sinasabi lang nila yan sa mga kapwa nila tao. Pero kung sila ay sa puso nila, isip nila, Ginagawa. ilalapit nila yan sa Sa Diyos. Diyos dapat. Ang Diyos ang kakausapin Kasi nila. hindi kaya ng sarili natin. Oo, sa Diyos sila hihingi ng tulong Pero may works din. para tulungan sila ng Diyos kasi walang ibang pwedeng gumawa ng total na pagbabago para sa tao. Hindi ang Diyos. Diyos lang ang nakakagawa niya. Okay, hindi, sinasabi ng iba, bakit ako, sinabi ko natanggal yung aking bisyo. Totoo naman yun, pero sa ibang parte hindi rin eh. Andun pa rin eh, susugal. Nawala nga yung paninigarilyo na mababae naman, na kung ano naman ang iba pang ginagawa. Ibig sabihin ng pag sinabi natin yung lubos na pagbabago, hindi lang yung bisyo ang tatanggalin mo, lahat ng pangit na may Pero pag-uugali. hindi kaya ng tao bigla yan. Mahirap. Hindi yan kaya ng tao. Walang ibang pwedeng gumawa ng kumpletong pagbabago sa isang tao maliban ng Diyos. At Diyos at ang kanyang salita. Yun lang ang pwedeng makapagpabago. Tayo, ang kailangan kasi ang susi doon, kailangan nating magsisi. Yan kasi para maabot tayo ng Diyos. Kailangan natin magsisi, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ilapit natin sa Diyos yung bagay na paulit-ulit natin nagagawa. Hingi natin ng tawad sa Diyos. So ang Diyos, mahabagin siya, papatawarin tayo ng Diyos kapag talagang lubos Taintim na ang daan natin. taintim na
panalangin, daigdig na pakikipag-usap sa Diyos ay isang bagay na maganda para sa ating lahat. So, ito, dagdag ko pa. Ngayong bagong taon, actually wala naman talagang celebration sa Biblia na tinatawag ng bagong taon. Bagong taon. Wala tayo mababasa niyan sa Biblia. Sa anong record ng record ng mga mananampalataya, Pagan practices. maging sa lumang tipay, Practices. wala tayong mababasa na salita ang bagong taon. Business kasi yan eh. Bagong taon. Oo, tama. Ngayon, saan ba nagmula itong bagong taon? Ang bagong taon ay ginagawa ng mga tao o sinusunod ng mga tao dahil sa pagpapalit ng kalendaryo. Yun take note natin yun. Nagpapalit tayo ng kalendaryo. Ano bang palit na kalendaryo taon-taon? Sa kalendaryo, kung sa Biblia tayo, ang Biblia, iba ang kanilang bagong taon pag sa Biblia. Halimbawa, sa Israel, iba ang kalendaryo nila na sinusunod. Hindi sila sumusunod sa kalendaryo natin. Ano ba yung kalendaryo? Hindi sila sumusunod. Ang Israel, hindi nila sinusunod ang kalendaryo natin. Kasi tayo, sa tingin nila, pagano tayo. Totoo naman talaga yun. Hindi naman mali yun. Kasi ang kalendaryong sinusunod natin ay Gregorian calendar. Gregorian calendar. Nakalimutan ko lang kung sinong papa sa Roma ang nagpa-implement niyan. So parang nasa 1500 AD. 1500 po yan. Parang nasa ganung panahon 1500 na isang pope ang nag-implement. Hindi ba Si yung- Gregory III, hindi ko, I'm not sure, no? Parang si Gregory III ang nag-implement ng tinatawag ng kalendaryo ng Gregorian. Kasi dalawa kasi ang kinikilala ng Roman Catholic Church na kalendaryo. Yung Gregorian calendar at saka Julian calendar. Pero tayo, ang ginagamit natin is Gregorian. Ang Julian calendar na gumagamit ay mga Orthodox. Kung alam niyo yung Orthodox Christian, sila ang alam kong gumagamit ng Julian Yung mga calendar. Orthodox, pwede yung mga pare, nag-aasawa sila. Pwede mag-asawa. Iba pa yung ibang usapan. Ibang Pero usapan. ito, kalendaryong pinag-usapan natin, Julian calendar, mga Greek Orthodox yan, gumagamit yan. Ang West tinatawag na Rome, ang sinusunod nila is Gregorian. Di ba yung Orthodox sa bandang Armenian dati sa Russia, di ba? Tama, ano rin dyan, malapit. Russia yun, maraming din may nasimbahan nila yung pare. Tama. Yan ang Orthodox. Orthodox. Tama yun. So, dito naman sa atin, Rome. Kaya ang buong mundo tayo ngayon, ang sinusunod natin, Gregorian. Ang Gregorian, ang bagong taon, nag-i-start sila ng January 1. At bukas January 1, kailan magpapalit? Alas 12 ng gabi mamaya. Yan ang ginawa nila. Alas 12 ng gabi, magpapalit tayo ng kalendaryo. Halos buong mundo na yata ngayon. So ang gusto ko lang sabihin, magkaiba ang kalendaryo ng mga Hudyo. Ang Hudyo kasi, sa kanila, ang bagong taon nila, ang tinatawag na Rosh Hashanah. Yun ang New Year. Ay, sabihin ng Rosh Hashanah, New Year ng mga Israel. So kailan yung New Year ng Israel? Hindi sila sabay sa atin, January 1. January. Ang New Year nila nasa month of Tishrei. Unang araw ng Tishrei na ikapitong buwan. On that first day, on that 7th month, yun ang Tishrei. Tishrei ang tawag doon sa month na yun. At yun ang tinatawag nilang New Year. Yung Israel, ito lang, kailan lang, nagdako sila ng New Year nila, Rosh Hashanah. Kaya yung kanilang kalendaryo at yung taon nila, iba. Hindi tayo parehas eh. Iba yung taon nila sa taon natin. Kaya nga doon tayo babase ng yung mga sa Bible. Basta Bible, based sa Bible. So, ang tanong na lang dyan, kung
hindi tayo sumusunod sa Jewish calendar, tapos tayo ay sumusunod sa Gregorian calendar, eh ano bang talagang dapat natin sundin? Ba? Masama bang sumunod sa Julian calendar? Yun ang parang tanong doon eh. Hindi naman siguro. So, ngayon sa atin, parang bagamat ang ano si Gregory isang Catholic na tinuturing ng iba na paganism na nagpasimuno ng kalendaryo dito. Tapos kinikilala natin kasi kumbaga yun na yung kasi ginawang standard eh ng buong mundo eh na kahit saang lugar ka talaga yun talaga ang Yung kinikilala. mundo na yan, pati Saudi, ganun din. Oo. Yun ang- Eh ang ano, ang iba't ibang relihiyon, katulad ng halimbawa, Jew, Israelites, Israel, iba ang kalendaryo nila, Hebrew calendar sila eh. Meron silang tinatawag na civil calendar. Ang alam ko, civil calendar sila eh. Tapos yung Hindu, iba rin. Oo. Buddhism, iba rin. Marami silang mga Oo, iba-iba ang kalendaryo. Pero tayo, Gregorian, yun ang sinusunod natin. Nakikisabay tayo sa taong ito. Kaya ang ano ko lang doon, ang tanong lang doon eh, bakit, ano ba talaga ang dapat sundin? Yan. Sa atin, hindi na tayo big deal doon sa hindi na, kalendaryo. kung sumusunod man tayo o hindi sa kalendaryong ito, hindi big deal sa atin. Kasi ang importante sa atin, ang importante, yung spiritual. Kung sumasabay man tayo dito sa selebrasyon ngayong gabi ng bagong taon, hindi naman big deal yan na kasalanan sa Diyos eh. Ang importante, sumabay tayo na hindi tayo sumasabay sa kung ano yung ano nila. Halimbawa, sa itong bagong taon, no, ang gagawin nila, maghahanda rin ng pagkain. Tapos magpapaputok, mag-iinuman, mag-aawitan, maglalasingan. Tapos magbubuntalan pagka nalasing sa isa't isa. Ayun yung mali. Maling selebrasyon yun. Pero kung ito ginagawa natin, naghanda ka Jake, Yun yung naghanda ka. katoliko. O naghanda ka tapos meron tayong awitan sa Diyos, may pagsamba tayo na ginagawa, yung parang umaawit tayo sa Panginoon Diyos, tapos meron tayong salita at panghuli mananalangin tayo. So ito yung tama, ito yung mahalaga sa pagtitipong ito ngayong gabi. So kaya masasabi ko lang doon, hindi masama na makiisa tayo sa pagdiriwang ng bagong taon. Basta ang mahalaga, mayroon tayong pinag-uusapan o mayroon tayong gawain, mayroon tayong pinag-uusapan na mahalaga, salita ng Diyos, na nabibitawan natin, na share ng bawat isa sa gabi dito. So, kaya yun ang pwede natin maituring na bakit tayo sumasabay sa sanlibutan ito. Although, hindi naman tayo hindi tayo obligado dyan. Pwede mang hindi ka maghanda, pwede matulog ka lang, hindi tayo obligado dyan. Pero kaya lang, sumasabay lang tayo kasi mas maganda rin kasi parang ito yung magandang pagkakataon na magkasama-sama ang pamilya, tapos magkakaroon ng kainan, tapos merong gawain, may panalangin. Yun yung, kumbaga, meron tayong dinadala sa Diyos na kahit sabihin natin maliit lang na katuwiran, dinadala natin, inaakyat natin sa Diyos. And I do believe na pagka ganito, malulugod ang Diyos, di ba? Malulugod ang Diyos. Wag lang mahaluan siya ng hindi. Halimbawa, merong karaoke na, tapos nagkakanta ka, ayun. Mali yun. Ayun, di sana. Hindi tama yun. So, mas maganda, magtatapos tayo, kakain tayo, bago tayo kumain, mananalangin tayo, pagkatapos kakain tayo bilang pagpapasalamat sa Diyos. So, naidaos May natin. pakain ngayon. So, yun lang, siguro ang pwede ko answer. So, manalangin tayo. Ako na siguro manalangin.